Mga bayan, ang mga Philippine Coast Guard natin dito umiikot, oh. Ayan, talagang inano nila dito yung ating Ilog Pasig, mga bayan. At iniikutan nila yung ating Ilog Pasig para sa ganon ay malalaman kung ano po ang mga dito, sitwasyon. Yan po ay mga Philippine Coast Guard, mga bayan. Yan, at dito tayo ngayon sa may Ilog Pasig Esplanade, mga bayan. Kung inyo nakikita ay napakaaliwalas at ang sarap ng simoy ng hangin. Talagang ang ganda ng ating kapaligiran, mga bayan. At ang Ilog Pasig ay napaka linis. Ang linis lang dito, mga bayan. Ayan, kung inyo nakikita. Yan yung ating Philippine Coast Guard, mga bayan, andon sa gilid, ano. At yung mga namamasyal, mga bayan, ayan, may mga nagja-jogging dito. A few moments later. Ayan, dito tayo sa Ilog Pasig Esplanade. Ayan, at ang mga tao dito ay nagsipagdatingan ng mga bayan. Hello. Yan, no. Dito sa may maestran sa mga bayan ay ano na dito, no. Yan, no. Dumadami ang tao dito, mga bayan. Ayan, mga bayan, ano, ang dami na ng tao dito. Dumadami na lalo, ayan, no. At lalo na doon sa may Phase 1C ay lalong na madami din ng tao doon. Yan, no, may mga nasipagdatingan pa at may mga dumating na. May mga parating pa. Ayan, at yung dito, yung sunset, mga bayan, no? Nakita naman ninyo ang sunset, oh. Ang ganda ng sunset dito, mga bayan. Ngayong hapon, alas 5:53 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ni Rix TV Adventure at ng Ilog Pasig Esplanade. Ang proyekto ng ating government, ng ating FLISA. Ang ganda ng ng sunset, oh. Ang ganda talaga ng ng sunset dito. Perfect na perfect din dito sa may Ilog Pasig Esplanade ang sunset, mga bayan. Ayan. At maraming na mamasyal dito. Yan, kung inyo nakikita. Overnight tayo. Papa, tingnan mo dito, may patay na kataw. Bakit kawalan?
TikTok tayo. Yeah. Ayan, at lalong dumami ang tao. Ikaw pala marunong ng mga ya. Oh, isa ka pa, isa ka pa. O, kahit na. Bawal mo, di ba? Ako pwede ako laro ng jowa. Sige, talon ka na. Ay, labi, Intramuros. Ang dami pong mga batang nanlilimos, nagbebenta ng mga kung ano-anong mga anik-anik para lang makakain sila. Tapos, yung gobyerno, mas pinapahalagahan nila na gumawa ng mga bagong proyektong ganito na hindi naman, na pwede naman nalang gawin na sa ibang oras na. Dapat mas inuunan nila, sa tingin ko, dapat mas inuunan nila na, tawag dito, gawan ng paraan kung paano maiiwasan yung ganun. Kasi imbis na nag-aaral yung mga bata, andyan sila sa labas, nagtitinda naman kung ano-ano sa mga turista. Ganito po, ma'am. Ang gobyerno natin tumutulong po sa bawat Pilipino, lalong-lalo na sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Pero po ang hindi po makontrol ng ating gobyerno kung ang mga magulang ay pinapabayaan po ang kanilang mga anak. Tama ba ko? Tapos ma'am, kapag ito po ay hindi po binigyan ng pansin ng ating gobyerno, ang ating kapaligiran na pagandahin, ayon sa iyo, ay dapat masaunahin ang mga kababayan nating kapuspalan. Sa palagay mo ma'am, may mapapasilan ka ngayon dito? Maayos naman po ito nung Alin ma'am? Ito po, meron naman po siyang pathway na nung huling... Wala po, mga po dito. Mga basurahan po yan dito. Kailan ka po ba last na dito? Nagpunta dito? Last year po. Last year, wala pa po ito. Wala, sarado po to. Di ba? At saka ma'am, yung mga kapaligiran natin, pinapaganda ng gobyerno natin ngayon, para sa ganon, may mapapasilan po tayo at napakinabangan natin. Hindi lang sa isang oras, isang taon, kundi hanggang sa tayo'y nabubuhay. Pero ang pagtulong sa ating kapwa ma'am, ay talagang nandyan lang po. Tumutulong ang ating gobyerno sa mga kapuspalad natin. At the same time, pinapaganda pa po ang ating kapaligiran. Pero meron po bang sa tingin po natin, meron po ba kayang nabibigay na trabaho para din sa... Opo ma'am. Ma'am, kung ikaw po ay hindi po nakakita ng mga project ng ating gobyerno sa ngayon, pumunta ka po sa Build Better More para makita mo po yung mga nagawa ng gobyerno para mabuksan ang iyong pag-iisip na ayon sa kadalasan ng mga makadidiis talaga, Duterte, ay walang proyekto na nagawa ang ating pamahalaan. Walang nagawa. Napapansin mo ba ma'am na kapag may mga disaster o may mga parating na mga bagyo, ay wala pa po yung bagyo, ay ando na po yung mga tulong na nakaantabay na sa mga sinasalanta. Diba hindi yan nagagawa ng mga past administrasyon? Pero ba't nasa una pa po yung mga LGU kaysa sa gobyerno? LGU, kasi ma'am, ang bumubuo po sa gobyerno ay siyempre yung mga LGU. Hindi po pamahagi ng nasyonal kapag wala pong lokal. Di ba? Tama ba? Pero yung mga NGO din po. Ano? Mga non-government na organization. O nga, LGU nga. Ano pong masabi mo doon? Mas nauna pa po sila na gumawa ng aksyon. Ma'am, hindi po yung LGU ma'am makakagalaw kung wala pong galing po sa nasyonal. Tama ba? Ang LGU ma'am, ang proyekto ng LGU, kung baka hindi mo po alam, ay galing po yang ang budget nila sa nasyonal. Ngayon ma'am, now you know na. Ganun po yun. Kaya yung mga sinasabi nila na walang nagawa po ang gobyerno natin,
wala po nagawa si PBBM, mali po yun. Paul, dito. Mm. Sinabi mo dito, tama naman na inayos. Pero nga lang, kunyari, 100% ito ang budget. 80% Ito pala yung mga 10%. Uunahin ba natin yung 10% needed? Siyempre hindi. Ano yung basic necessity na dapat natatanggap ng Pilipino? We didn't say na walang nagagawa si BBM, walang nagawa si Duterte or whatsoever. It is just na parang ginagawang pasan. Tinatakpan natin ng tourist attraction yung mga nasa laylayan. For example, ito si laylayan, ito si Pans, ito si damit. Ayaw natin yung Pans natin. So, mag-over tayo, overdress tayo ng damit, no? So, ang ibig sabihin lang nitong kasama ko is natatakpan yung dapat na mas kailangan. But we didn't say siya kailangan because dito nga, di ba, like the jury, we give taxes, we receive the service. Dito, nagbigay tayo ng taxes, makakatanggap tayo ng service. Pero nga lang, ang issue nga lang dito kasi, yung dapat na mas mahalagahan, natatakpan. So, we didn't say na hindi kailangan to kasi tourist attractions to, tumataas yung economic ano natin. Pag may tumahang turista, may papasok na income, pag may pumasok na income, iikot yan sa buong Pilipinas, no? Iikot yan sa budget ng Pilipinas. So, ang gusto lang namin sabi na hindi namin sinabi na hindi ito mahalaga. We just said na meron pang mga nasa laylayan na dapat mas tuunan ng pansin. Why? Because nandyan naman si Fort Santiago, nandyan naman ang mga katedral. So, bakit hindi na lang ayun yung muna ayusin kaysa magpalawak ng ganito? Since nakakatanggap naman tayo agad ng turista. Then, yung napansin namin kanina, ilang beses kami na pag-alukan ng kung ano. So, ganito kasi yan. Hindi natin masisisi yung mahirap. Bakit mahirap sila? No? So, ba't ka nagtago? Hindi natin masisisi yung mahirap. Ba't sila mahirap? Kasi pinanganak din sila mahirap. Bakit humirap yung mahirap? Kasi walang tulong, sapat na tulong na napupunta sa kanila. No? Kahit tayo, lahat tayo simula bata, nagbibigay na agad tayo ng taxes. Gatas pa lang, may 12% VAT na dyan. Mga negosyante na yan kapag nag-apply yan sa BIR kasi nire-recommend na ngayon ng pamahalaan na naghigpit si BIR. Doon na iba nga yung create law na iba nga yung EYOPTA, na iba yung sa taxes natin ngayon. No? Bata pa lang nagbibigay na ng tax. Why not tulungan na sila nung gobyerno? No? Kasi ngayon, ang nararamdaman na mindset na sa atin sa Pilipino na ay, may pinagawa si ganito, si BBM, may pinagawa si Duterte, may pinagawa si Pino, may pinagawa si ganyan-ganyan. You should be thankful. So, per minimum yun Kasi, well, sa accountancy, sabi income taxation, life blood jury. Balik tayo sa life blood jury. We give taxes, we receive services. Yung services natin, parang binibigyan lang natin sila ng pera para mabigyan tayo ng service. So, yung natatanggap natin, per minimum siya. So, hindi natin kailangan sambahin kung sino dyan na, ay, pinagawa tayo ng tulay, dapat paskil natin mukha. Well, yung pinagawa nila tulay, manggagaling ba sa bulsa nila yun? Hindi, kasi nanggaling din sa pera natin yon. Then, meron tayo kapag may napatupad tayong proyekto, meron tayong 20% doon sa budget na natawag nating SOP. So, yung taxes natin, nababawasan nila para pang pasweldo or parang incentives na sa proyekto na yun. So, parang hindi natin kailangan totally i-compare yung nangyari noon. I mean yung past administration sa ngayon na ganito kasi si BBM, ganito si Duterte para mapabango natin si BBM. We should focus kung ano yung ngayon, no? Alam mo natin nasa ICC na si Duterte dahil sa kung anong ginawa. Kaya si BBM, ginagawa yung termino niya as presidente. So, ganon. Yan, mama, yun mga sinasabi mo, mama, no? Kasi dapat unahin yung mga hindi mo naman sinabi na hindi naman kailangan yung mga ganyan. Pero, ma'am, ang ginagawa ng gobyerno natin, yung lahat ng mga sinabi mo na nasa laylayan, ginagawa na ng ano po yan, ginagawa naman ng ating gobyerno. Tapos, ginagawa din po yung mga katulad ng mga project na para makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino talaga. Hindi lang pang ano tawag dito, hindi lang pang ngayon lang o kundi pang matagalan talaga, kaya ganun po ang ginagawa.
Ngayon, ma'am, kanina sabi mo na dapat hindi na ako gagawin ganito. Ibig sabihin, katulad ma'am ng ginawa ng... Sabi ko kanina, 2010, mm, hindi tayo pwedeng dapat mag-focus sa 20 mag-usapin. Dapat, yung balance dapat sila. Hindi ko sinabing hindi importante kasi sinabi ko nga kanina, sabi ko nga sa taxation, may umiikot na tax dahil sa turista, then yung tax na yun iikot sa atin, baka tanggap tayo ng service. Sa, tignan mo, hanggang dun sa Jones Beach, ang daming mga foreigner, ang daming nagpapasok ng kung ano. So, I didn't say na hindi ito importante. I said na importante ito, importanteng tulungan natin sa laylayan, importante yung ginagawa ng proyekta na ginagawa ng gobyerno. It is just kailangan natin unahin yung nasa baba para makaangat tayo. Kunyari, ito, step 1, 2, oo nga. hindi natin Alam ko na yan, ma'am. Alam ko na po yon. Pero hindi naman po sabi na nagpakuntisa, no, na porket pinapakita natin ang project ng gobyerno ngayon ay kinukumpara po natin sa project nung panahon. At saka, ma'am, ang mga project na katulad nito, mga tulay, na mga ganyan, mga kalsada, ay importante po yan sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat ng mga nasa laylayan. Kasi kailangan po natin po lahat yan. Hindi po yan ang lahat ng mga sinabi mo, ma'am, na dapat unahin yung mga ganito, unahin yung ganyan. Lahat po, ginagawa po yan ng ating gobyerno. Wala pong iniwan. Kaya nga po, ayun nga po yung sinabi. Kanina ko pang sinasabi, hindi ko sinabi na hindi ito importante. Ang sinabi ko, importante po ito. Importanteng tulungan sa laylayan, importante ito. Wala naman ako sinabi na hindi importante itong tulay. Since sinabi ko nga kanina, meron taxes dito na pumapasok at iikot sa ating bansa, which makakatulong sa ekonomiya natin. Since may mga foreigner na pumupunta dito para makita yung kagandahan. Si Jones Bridge. Ayun po, wala akong sinabi na hindi ito importante. Ang sinabi ko, importante ito, importante din ang tulungan sa laylayan. Yan, ma'am. Ang lahat na yun, ma'am, ay nagagawa po ng ating gobyerno. Kaya wala pong maiwanan. Wala pong maiiwanan. Ayan. Sige, ma'am, shoutout ka muna, ma'am, kayo, at shoutout nyo muna yung mga kamag-anak, mga kaibigan. Shoutout sa inyo. Ayan. Ayan, si ma'am, isama din natin si ma'am. Hello, ma'am. Ayan. Ma'am, wag ka masyadong magano dyan, baka mahulog kasi pinagbabawal po na umupo dyan sa sa totoo lang. Mamaya pag may nag-ikot dito ng mga natin, sasitahin po kayo. Ako naman, sinasabi ko lang po kasi may nahulog na po kasi ng ganyan eh. Diyan. Opo. Ka na. Ma'am, hindi lang po yan basta-basta mababaw dyan, malalim po yan. Ilang meter po yan, ang lalim niyan. Kaya, ma'am, maraming salamat sa inyong mga kunting explanation. Talagang yan po ay talagang nakakaganda naman ng ng ating bayan basta tayo ay nagtutulungan. Kaya maraming salamat sa inyo. A few moments later. Yeah, grabe naman si ma'am. Deserve. Ma'am, ma'am, ang sabi po kasi ng mga DDS, ang nagpakulong daw si PBBM. Sa palagay mo, ma'am, sino ang bakit nakulong o napunta sa Danit? Pa lang naman ni Duterte, iniimbitahan na siya ng ICC eh. Wow, tama po kayo, ma'am. Before pa makaupo si BBM, sabi pa nga ni Duterte sa bunutan, saktan, bogen yung judges. Yun nga. Hindi naman natin masisisi yung administrasyon ngayon. Parang lang ang nangyari. Hindi talaga nila binigyan ng, hindi nila tinago, which is good, na hindi nila tinago si Duterte para makatakas sa niya. Well, deserve naman kasi talaga ng mga libo-libo ang namatay. Tama, ma'am, 30. Aminado si Duterte na pumatay talaga siya. Sinabi niya pa si Bato na may death squad talaga. Sa hearing, sinabi niya na siya mismo pumatay, si Bato mismo pumatay. So, I think we deserve justice, no? Hindi natutulog yung batas. Tama po, ma'am. At saka minumura niya po yung Panginoon natin, di ba? Kaya siguro na binigyan siya ng ng Panginoon, ma'am, ma'am, siguro ang talino niya. Anong school kayo, ma'am? Quezon City University. Wow, talagang mga matatalino siguro, ma'am, kasi ang mga papaliwanag explanation ninyo ay hindi po parang ordinaryong estudyante lang eh. Siguro talagang mga
ano kayo, yung talagang with honors, ano? Grabe. Pinag-uusapan lang po sa iba't ibang course. Pero ma'am, dahil hindi mo nasagot kung sino nagpakulong talaga kay Duterte, ang sabihin ko sa iyo ma'am, ang isang isang tao ba kapag may nag-complain o may nagkaso, may nag-a-file ng kaso ay talagang mangyari na makakasuhan o talaga, di ba ma'am? Well, may due process naman. May due process. Sabi ni attorney dun sa professor. First step, intent letter. I mean, first sa barangay, kung hindi pang national, kunyari, national ang issue, intent letter, which is ginawa ng ICC. Yan ng si Duterte na due process. iniimbitahan. Opo. Ayaw ni Duterte kasi puro pagbabanta. Ngayon, nung after ng administration niya, ang nangyari doon, ang sinasabi nila ba to na binakip ganito. Walang warrant. Doon sa video, nakita naka-private naka-private plane, ang ganda pa ng kinakain, tas binasahan naman ng ng mga militar, ng mga pulis. Hindi naman maayos naman yung sa kanya. Tama. Parang nagdadrama lang tong mga angkan niya para paawa. Opo. And sinabi niya naman before, glad na siya magharap sa ICC before, nung nasa year pa lang, okay siya humarap, bubugbugin niya daw, papakainis siya. Wala namang masama kung inosente ka, humarap kang malinis doon, umalis kang malinis. Pero kung guilty ka, ba't ka magpapaawa, diba? Opo. At guilty naman talaga. Ang totoo talaga ma'am na nag-file ng complaint doon sa ICC ay si Trillanes. Kaya si Trillanes talaga, at hindi ko alam kung kasama si Dilima sa nag-file ng kaso sa ICC. Kaya yun talaga ang katotohanan na si Trillanes talaga ang nagsampa ng kaso kay Duterte sa ICC at tinugunan ng ICC. Di ba ma'am? Tama ba ako? Yan. Grabe. Open-minded si ma'am at alam ni ma'am ang mga talagang nangyayari. Si ma'am hindi po siya Duterte, hindi din po siya PBBM, isang ordinaryong magaling na estudyante lang. At anong course mo ma'am? Yes, in accountancy. Wow, ma'am, God bless po at sana po ay maging successful po ang inyong career o karera sa maging accountancy o magiging sana sa susunod na taon ay makita kita sa government na ikaw ang di ba ma'am? Ang galing ni ma'am eh. No? Siyempre, magagaling din kayo, di ba ma'am? Yan. Yan, magagaling din po sila. Yan. Sige ma'am, maraming salamat. God bless po, And